sa ating pong linya ho ngayon, makakausap natin. Nalamin natin ang sitwasyon na ilan po sa ating mga kapuso naman dyan po sa Estados Unidos. Dahil isa ho sa pagtutuunan naman ng pansin sa pagupo sa susunod na taon, sa susunod na darating na buwan na Enero, ng bagong administration, nagbabalik po si US President Donald Trump, ay yung pong mga illegal immigrants diyan po sa Estados Unidos. Kumustahin natin yung ating pong embahada po doon dahil meron po kasi silang pinalabas na panawagan sa ating mga undocumented na mga kababayan doon po sa Amerika. Consul General Donna Rodriguez, ating pong Philippine Embassy sa Washington, D.C. Consul Donna, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, Radyo na TV pa sa Metro Manila. Good morning and good afternoon po dyan sa inyo, Consul. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Trinidad, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig dyan sa Buena Manong Balita. Magandang hapon po sa mga tagapakinig nyo dito sa Estados Unidos. Ma'am, kumusta po ang tugon ng ating mga kababayan dyan po sa Amerika, dito po sa ating panawagan, na kung hindi talaga magiging maganda at hindi maayos ang kanilang mga dokumento, handa po natin silang ibiyahe pabalik ng Pilipinas. Kumusta po ang response sa ating mga kababayan po dyan? Siguro kailangan ko munang i-clarify po na ang aming pong pinakapayo sa ating mga kababayan na hindi documented, na tinatawag na undocumented, or yung mga tinatawag po natin mga walang papeles, ay unang-una po sa lahat is i-try nyo po lahat ng makakaya nyo upang malegalize ang inyong stay dito sa Estados Unidos. Katulad nga po, for instance, na magkonsulta po kayo ng mga immigration lawyer tungkol po sa sarili ninyong kaso. Ngayon, yun po ang sinabi ng aming ambassador at ng ilang opisyal na rin po sa department. Ngayon po, kung hindi po talaga, at the end of the day, personal na decision po ninyo yon kung ano po ang option na makikita nyong pinaka mabuti para sa inyong sarili, whether mag-decide kayo na i-risk yung stay ninyo dito, na magtago kayo dito sa Estados Unidos, o umuwi po kayo sa Pilipinas. Sa amin po dito sa embahada at sa ating mga konsulado across the United States, katulad po ng mga konsulado natin sa San Francisco, sa LA, sa New York, at sa iba pa po naming konsulado, ang aming po is lahat po ng kaya po naming maibigay na tulong na naaayon dito na rin po naayon rin po sa batas ng Estados Unidos. So lahat po ng possible po na assistance na sa abot ng aming makakaya, na appropriate rin po and within the bounds of the law dito po sa Estados Unidos. Consul, may pinag-uusapan po ba tayong petsa dahil mukhang matunog na matunog? May mga nakikita na nga kaming mga video sa mga international cable news dun sa mga lugar na pagdadalhan ng mga documented alien dyan po sa Amerika. Tama ho ba sa Texas ko yata yun? At may malaking inihandang compound doon sila dadalhin sa ganong kaisipan pa lang talagang dapat na sigurong ipanawagan na ngayon pa lang ayusin, at kung hindi maayos makipag-ugnayan agad sa ating embahada. Dyan po ba sa inyo may mga nakikipag-ugnayan na ba, Konsul, na tulungang makabalik ng bansa? Sa ngayon po, kasi po iba-iba rin po ang estado, na bawat state po dito sa Estados Unidos. So kung anuhin po natin, mas marami po ang mga Pilipino na nasa West Coast na tinatawag. So yung pong ating mga konsulado sa San Francisco and LA, mas marami po talagang mga Pilipino doon. Dito po sa embahada, ang coverage po ng aming tinatawag na consular jurisdiction, mga nasa mahigit na 500,000 po na mga Filipinos and Filipino-Americans. Ngayon, wala po tayong exact na figures kung ilan po doon ang tinatawag na undocumented. Sa ngayon po, dito po sa embahada, wala pa naman po kaming natatanggap na request po. Pero matatandya ba natin, Consul, kung talagang marami-rami ito? Huwag naman sana. Baka magulat na lang tayo, magkabiglaan na lang na ang dami na pala natin dapat isikasuhin na nasa mga holding area ho dyan. Sa ngayon po, ang pinagtutuunan po namin ng pansin nga ay ang pakikipag-ugnayan ng malapit sa mga kinauukulan po dito sa Estados Unidos. Unang-una,
para ma-ensure po na kapag ka meron pong sa Pilipino. kasamaang palad na detain ay kaagad-agad po kaming mabibigyan ng impormasyon na kaagad-agad pong malalaman namin na meron Ganda yun. pong kaso. Agad makipag-ugnayan sa Na atin yan. makipag-ugnayan Oh, po, very opo, good. sa amin. Oo. Para po kung ano ma-determine din po namin kung anong klaseng tulong or assistance ang aming maibibigay. Sa ngayon po, since hindi pa naman po luklok si Pangulong Trump, sa January pa po siya magiging presidente, kailangan pa rin po nating pag-aralan ng maigi kung ano po yung talagang konkretong lalabas ng mga pulisiya. Kasi ngayon po, sa ngayong panahon po, puro mga pronouncements pa lang po ng incoming or administration. Hindi po natin alam kung paano nila yung kanilang mga pangako nung kampanya nila, kung paano talaga yung actual na magiging implementasyon ng kanilang mga plano tungkol sa immigration. So yun po rin yung kailangan nating pag-aralan ng mabuti. Usually, yung tulad ng binabanggit ninyo, karamihan nasa West Coast, yung, lalo na ho yung Bay Area, na marami ho dyan mga undocumented, di umano, ng mga kababayan natin. Meron namang coordination tayo dun sa may mga Filipino OFW group di po ba? Yung samahan ng mga kababayan natin dyan sa mga lugar na yan, sa bawat estado sa ating bansa. Ito mga ito, inihikayat din po ba natin na makipag-ugnayan kung meron silang mababalitaan at makikita na may mga kababayan tayo doon na dapat ayusin yung kanilang mga dokumento? Marami po tayong mga Filipino community organizations sa buong Estados Unidos. Marami rin po, katulad nga po ng sinabi nyo, na nasa West Coast. So ang atin pong mga konsulado sa West Coast ay nagko-closely coordinate po or nakikipag-ugnayan sa ating mga Filipino organizations para po makapagtulong-tulungan tayo kung may mangyari po sa mga kababayan natin. Wag naman sana, pero in case nandoon na nga hot, marami ng wag naman sana at magkaroon talaga ng pagka-crackdown sa mga undocumented na mga kababayan natin dyan. Handa naman po bang ating embahada, lalo na ho yung sinasabi nyo, makipag-ugnayan sa inyo at maisagawa ng magandang proseso at kung kinakailangan pabalikin ng bansa ay pabalikin na lang at hindi na magtagal sa mga holding area o kulungan dyan sa Amerika? Ang pinaka priority po natin dito sa ating embahada at sa ating mga konsulado i-ensure po na ang ating mga kababayan ay ligtas at maayos po ang kanilang kalagayan. So, yun nga po, gusto po sana nating iwasan na makulong sila or ma-detain sila. Kaya isa pong option, katulad nga po ng sinabi ko kanina, at the end of the day, magiging personal decision po sa ating mga kababayan kung gusto nilang umuwi sa atin at i-try po nilang ayusin ang kanilang mga papeles or kung gusto nilang mag-gamble, mag-take ng risk na magstay po dito sa Estados Unidos na Pero ang katulad nga rin po ng sinabi ko kanina, basta ang amin pong pinakapayo is kung habang nandito po kayo sa ganitong sitwasyon is i-try nyo po lahat ng inyong makakaya upang ma-legalize po ang inyong pagtira dito sa Estados Unidos. Thank you po sa inyo, ma'am. At ingat po at makikibalita na lang uli kami sa inyo. Happy holiday, Consul General. Thank you po. Maraming salamat po. Happy holidays din po sa inyo at sa lahat ng mga inyong tagapakinig. Sa ulitin, ma'am. Consul General Donna Rodriguez, mga kapuso ng ating Philippine Embassy sa Washington, D.C.